Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability o sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, Ang I would have to sistematikong stop paraan. you. This is out of I would line. have to stop you at this point. The continue. Oh, yan. Objection, Your Honor. Ayan, yun ang sabi doon sa attorney na sa defense. At nahalata kasi ni presiding judge Escudero na si Laila De Lima, parang mayroon na siyang conclusive na yung kanyang binabasa doon. Opening statement pa lang ni Laila De Lima yun, mayroon ng conclusive na parang mga pananalita doon. So yun ang nahalata dyan sa panig ng depensa. So I object, Your Honor. So ito naman si Laila De Lima. Alam man natin mga kaibigan kung anong background ni Laila De Lima, mga nagdaan pang mga taon, lalo na sa panahon ng panunungkulan pa ni Tatay Digong. At siyempre siya ngayon ang kasama doon sa prosecution na sila ang nag-aakusa. At nag-aakusa sila at siyempre ito namang nag-object, ito po yung taga-depensa doon sa inaakusahan na walang iba kundi si Inday Sara Duterte. So sa video ito mga kaibigan, pakinggan natin ang kabuuan ng opening statement ni Laila De Lima kung bakit nag-object ang depensa at bakit pinahinto ni presiding judge Escudero. Narito po at na po silang pakinggan mga kaibigan. About 5 minutes or a little more than 5 minutes. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. With the permission of I the Honorable De Lima, yes, counsel for Your Honors, respondent. again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
Chair will instruct the this is Honorable De Lima to another- kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Again, Lima, with all kindly due wind respect, up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because this Yes, is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to your honors. I submit, Your Honors. Pero alam nyo ba mga kaibigan, ang reklamo doon sa depensa, kahit man i-strike pa yung sinasabi ni Laila De Lima doon sa kanyang binasa doon sa kanyang statement, wala na. Narinig na ng marami. Okay, sabi naman ni Presiding Judge Escudero na i-strike yung mga sinasabi na yun ni Laila De Lima, wala na. Damage has been done kasi sabi nga ng attorney ng depensa ay narinig na ng marami. So, in other words, kumbaga sa isang pangyari, damage has been done. Sabi ni attorney doon sa depensa na, Your Honor, kahit pa naman alisin yan, ala na, narinig na lang marami. O, yun po, kaya yun ang dahilan. Kaya sabi ni Presiding Judge Escudero, I will stop you. Ito naman si, I will stop you, Laila De Lima. Ito naman si De Lima, ewan ko. But alam naman natin mga kaibigan kung anong background nitong si Laila De Lima nung mga nagdang panahon, lalo na sa panahon ni Tatay Digong. At siyempre, kumbaga sa labanan, offensive na offensive ang dating nila dito. Kasi sila nagreklamo At ang kanilang inireklamo, siyempre Duterte din, anak. O de, ano pa nga ba? Alright? At mabuti naman, magaling ang depensa. Talagang pumalag agad. Hindi naman sila papayag yan. Kasi sabi nga ni Presiding Judge Escudero, conclusive na, conclusion. Nakagawa na ng conclusion ayon doon sa binabasa ni Laila De Lima. Conclusion na ba sa, kumbaga, naghuhusga na doon sa kaso na yan. So therefore, doon pumalag ang si defense na attorney. Buti nga. No. It's a joke. It's a joke. Hanggang dito lang po muna mga kabayan. Abangan natin ang susunod at sa pagpapatuloy ng trial sa araw na ito sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ngayon is July 29, 2026. Sabi nga nila, ikasampung araw ngayon sa trial ng impeachment. So abangan po natin mga kaibigan ang susunod na mga balita sa mga bagay-bagay na ito. At sa aking susunod na mga reaksyon, ganun din sa trial ng Inday Sara sa ikasampung araw na ito. Have a nice day everyone. Hanggang sa muli, babay lang po muna.